Mark chapter 1 verses 23 to 27. Just then, a man in their synagogue who was possessed by an impure spirit cried out, "What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." "Be quiet," said Jesus sternly. "Come out of him." The impure spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. The people were all so amazed that they asked each other, "What is this? A new teaching, and with authority. He even gives orders to impure spirits and they obey him." Magandang araw, ang tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang exorcism. At ang una pong katuroan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay Jesus casted out demons. Ang mga demonyo po ay kinikilala ang ating Panginoong Kristo bilang ang banal ng Diyos o the Holy One of God. At pinapakita po na ang mga spiritong masama o yung mga masasamang spirito ay nakakaalam kung sino at kung ano yung authority ng ating Panginoong Kristo at natatakot po sa kanyang kapangyarihan. Nang utusan po ng ating Panginoong Kristo yung demonyo na lumayas o lumabas sa katawan ng lalaki, sumunod po sila agad. Bagamat may matinding pag-uga ng katawan ng lalaki at may malakas po na sigaw. Yung eksena pong yon ay nagpapakita po na ang ating Panginoong Kristo ay may ganap at agarang kapangyarihan sa mga puwersa ng kasamaan. Hindi lamang siya isang guro ng kautusan, kundi siya rin po ay may kapangyarihang espiritual na walang kapantay. Ang mga tao po ay namangha, hindi lamang sa kanyang aral, kundi pati na rin sa authority ng ating Panginoong Kristo. Dahil kahit yung masasamang spirito po ay sumusunod po sa kanyang mga utos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan na Pastor Russell Ocampo ay Jesus gave His disciples authority to do the same. Sa paglipas po ng panahon, ang ating Panginoong Kristo po ay hindi lamang gumawa ng mga himala, kundi sinanad din niya yung mga alagad niya o yung 12 disciples o naging 11 na magpatuloy po sa kanyang gawain, which is the Great Commission. Ito po ay isang makabulang bahagi ng kanilang pagsasanay sa ministry. Pinapakita po na ito na ang kapangyarihan po ng ating Panginoong Kristo ay hindi limited sa kanyang personal na presensya kahit po kung sa ating pa mga tao, partida, nagkataon tao na yan. Diyos na yan na nagkataon tao, pero grabe pa rin yung authority, di ba? Kaya ito po ay maaari niyang ipasa sa iba yung kanyang personal na presensya po, yung presence niya po as a God. At maaari niya po yung ipasa sa mga taong may pananampalataya at layuning sumunod sa kanyang kalooban. Kaya nga po kapag nagka-cast out tayo ng mga bad spirits, ng mga yung mga curses na ipinapatong sa atin ng mga kapwa nating tao na may sama ng loob sa atin ay tinataboy natin yun in the name of Jesus. So nagagamit po natin yung kanyang personal presence o yung kapangyarihan na yung kakarampot na kapangyarihan niya as a God ng ating Panginoong Kristo para po i-cast out lahat ng mga bad things na pwedeng mangyari sa atin in the future. Kaya grabe, sa kakaunti pa lang yun yung power of word. Parang kung sa puzzle pa isang puzzle lang yung pinahiram sa atin ng ating Panginoong Kristo. Parang tulo lang yung pinahiram niya sa ating kapangyarihan, pero ang laking impact lalo sa ating mga mananampalataya. Kaya sa pamamagitan po nun, tinuturo po ng ating Panginoong Kristo na yung kanyang kaharian ay hindi lamang tungkol sa aral, kundi ito rin po ay isa kapangyarihang espiritual na lumalaban po sa kasamaan at nagbibigay ng kalayahan sa mga alipin ng spiritual na o spiritual chain. Ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Jesus' disciples exercise in Jesus' name. Matapos pong tanggapin yung kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo, yung mga disciple po o yung mga alagad ay nagpatuloy sa paggawa ng mga himala at ginagawa po nila lahat ng himala na yun. Ginagawa nila ng pag-cast out sa mga demonyo o yung himala, yung kagaya ng paggaling sa mga bulag, yung
pagaling sa mga may sakit, etc. Sa pangalan po ng ating Panginoong Kristo. Kabilang na po yung mga pagpapalayas sa mga masasamang espiritu, no? Yung mga alagad ay matagumpay na nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan po ng ating Panginoong Kristo, in the name of Jesus. Paggamit po ng kanyang pangalan ay mahalaga dahil ito po yung nagpapakita na yung kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa sarili nilang kakayahan as a disciple, kundi sa authority po ng ating Panginoong Kristo na gagawa nila lahat ng mga bagay na yun, lahat ng mga himala, lahat ng mga pagpapagaling dahil po sa kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. Hindi lang sa kanilang kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan at sa authority ng ating Panginoong Kristo. Sa parehong panahon din po, ito po ay pinapaalala na ang mga ministry ng simbahan ay patuloy pa na isa sa katuparan, hindi sa sarili ng lakas, kundi sa kapangyarihan po ng ating Panginoong Diyos o ng ating Panginoong Kristo. At tawag dito, yung kahit sa atin po na hindi lang sa mga disciples, hindi sa mga apostles, yung pinahiram yung ganong lakas, kasi nga po in prayer lang, sa panalangin lang dati kasi yung mga tao sa Old Testaments kailangan pa nila mag-alay ng mga tawag dito, yung mga hayop, yung mga sheep, kadalasan yung mga tupa, para lang makakonect sa ating Panginoong Diyos. Dahil nga po, di ba, nagkaroon tayo ng parang invisible barrier dahil sa kasalanan, which is nagputol sa relationship ng human and ng God, ng ating Panginoong Diyos o ng Diyos Ama. And sa pamamagitan pa ng ating Panginoong Kristo, siya po ang nagsilbing mediator between man and God. Kaya hindi na po natin kailangan tawag dito, mag-alay ng mga hayop, dahil sa pamamagitan po lamang ng pangalan ng ating Panginoong Kristo ay kaya na po nating makipag-connect sa ating Panginoong Diyos. At kaya nga po, kung nagtataka yung iba sa atin na kung bakit nagsasabi tayo ng in the name of Jesus, sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, at etc. Basta kasama po yung pangalan ng ating Panginoong Diyos sa mga dulo ng panalangin natin, dahil nga po nakakonect na tayo sa ating Panginoong Diyos na nang walang tawag dito, walang alay kagaya po ng mga hayop. At yun lang, wala lang akong idagdag. Gusto ko lang i-elaborate kung gaano kalakas yung authority ng ating Panginoong Kristo. Sa pangalan niya pa lamang, ang dami ng tulong, ang dami ng himala yung nagagawa sa mga prayers po natin. And nakakatulong po yung pangalan niya, hindi lang sa panahon nila ng mga apostles, yung mga disipulo, kundi hanggang sa ngayon nagagamit po natin yung pangalan natin Panginoon sa Kristo sa ating mga panalangin, which is in the best time, in the best place, and in the best event o tawag dito, o basta sa pinakamagandang oras na ating buhay ay na sasakotuparan yung ating mga pinapanalangin. And ganun po kapangyarihan yung pangalan ng ating Panginoong Kristo. And wala na akong may dadagdag dahil masyado nang mahaba. And yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.